Oh, halina kayo. Pumasok na kayo rito. Para makapag-devotion muna tayo. Malapit na ang Semana Santa. Bago pumasok sa isip nyo ang puro bakasyon. Lord, ito lang ang tanging dasal ko. I give me more patience, especially for Kuya Patrick. I rebuke that in Jesus' name. Pag-pray mo na yung mama na sobra-sobra si tatay. Para magkaroon tayo ng maraming pera para hindi na tayo nagkukulang. Maayos na business ha. Hindi monkey business. O tara na. Babasahin ko sa inyo ang Proverbs 28 verse 13. Ang sabi dito, whoever conceal their sin doth not prosper, but the one who confess and renounceth them find mercy. O Patrick, basahin mo naman sa Tagalog. Kaya ko naman sa English. Bakit sa Tagalog pa? O sige na, basahin mo na. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit ang kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. So, ibig sabihin nito, Nay, kahit pilit mo itinatago yung kasalanan ay lalabas at lalabas pa rin. Ganun na nga anak. Ika nga, walang lihim na hindi nabubunyag. Sigurado ka ba na dyan nakatira yung mga yan? Oo naman, boss. Parang walang tiwala sa akin. Pag ako nagtrabaho, sigurado yan. Diyan pumasok yung babae, boss. Ayos, sige, puntahan natin. Sino po sila? Ano pong kailangan niyo? Dito po ba nakatira si Mang Ramon? Pakisabi naman po, yung utak niya matagal na. Hindi biro yung malaking pera sa amin yon. Sa ako nagkamo siya magtago. Kasi yung utang niya, kailangan niyang bayaran. Kahit saan siya sumuot, mahanap namin siya. Hoy! Sino kayo? Ang pinagagawa niyo dito? Tsaka ano na sinasabi niyo? Huwag kayo manakot dito, ha? Bakit di mo daw ang tatay mo? Anak, ako na bahala rito. Pasensya na po. Hindi ko po tatakbuhan ng utang ko. Babayaran ko po ito. Bigyan niyo lang po ako ng konting panahon pa. Siguraduhin mo magbabayad ka, ha? Babalikan ka namin. Tara! Sabi mo, Ramon, tumigil ka na sa pagsusugal mo. Walang-wala na nga tayo. Hindi ka pa tumitigil sa bisyo mo. Kakainin na lang natin. Sinusugal mo pa. Sorry. Akala ko, kayo kong baguhin ang mga talo ko. Nanggigigil akong makabawi. Sorry talaga. Ayusin ko ito. Aayusin? Paano? Pinatalo mo kahit yung kapayapaan na meron tayo. Ang gulo-gulo ng isip ko, paano natin babayaran? Ang laki-laki ng napatalo mo. Ramon naman.
Maliliit kasi ko, mahal. Lalo na natanggalan ng scholarship si Patrick. Iniisip ko, saan tayo kukuha ng pamatrikula niya. Gusto ko na akong maging hero ng anak natin. Makasagot sa problema natin at sa pera. Kaya inakala ko na makakapanala ko ng mabilis sa pagsusugal. Walang ibang magliligtas sa pamilya natin. Ramon, hindi ka hero. Hindi ka Diyos. Ano ko ba naman, Tay? Nang dahil sa'yo, viral na ang buong pamilya natin dito sa buong barangay. Lahat na nakakaalam. Lahat tinagnan ng loan shark. Lahat ng tao dito, pinag-uusapan tayo. Hindi ba kayo nag-iisip? Huwag mo ako sasagot-sagutin na ganyan, Patrick, ha? Tatay mo ako. Respetuhin mo ako. Respeto? Pero nung kami, nirespeto nyo ba nung nagsisinungaling kayo sa amin at pinagtalo nyo sa sugal ang lahat ng meron sa atin? Anak, ginawa ko yun para sa pamilya natin. Hindi, Tay. Nagsugal ka kasi wala kang tiwala na may darating na provision sa atin si Lord. Yun nga po ang sinabi sa aklat ni Isaiah sa chapter 53 na ang pinatutungkulan po ay si Jesus. Tinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala nating iyon ay parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at ang mga hampas na kanyang tinanggap. Madalas akala natin, pinagyayabang pa kung minsan na maliit lang naman ang ating mga kasalanan. Pero sa verses na binasa ko, we realize that every lie, every prideful decision, nailed him there. Lolo Ben, kumusta ka na? Eto, mabuti naman. Napasyal ka. Lolo Ben, nung nakarang araw, nakita ko dyan sa bahay niyo, maraming tao, mga lalaki. Meron natang problema yung anak mo na si Ramon. Nagkautang ata. Ano? Si Ramon, nagka-problema at may utang? Oo, Magkano? ang pagkakarinig ko, Lolo Ben, 5 milyon. Ano? 5 milyon? Lolo Ben! Gusto ko lang pong sabihin na under observation po yung ating pasyente sa ngayon, ngunit kinalulungkot ko man po na siya po inatake sa puso. Mahina po ang puso niya at ipag-pray po natin na malampasan niya ito. Sige po, Nay, maiwan ko po muna kayo.
Sa gitna man ng lumbay. Lord, nung una yung scholarship ko. Ngayon naman si Lolo Ben. Ganun ka ba kalupit? Ano na may susunod mo? Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibig. Pero sa verses na binasa ko, we realize that every lie, every prideful decision, nailed him there. Kung kasalanan ko ay kasama sa nagpako sa'yo sa krus, hindi rin pala ako absuelto. May kasalanan din ako. Kung minsan di alam ang dahilan, ngunit ikaw pala ay nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan. Sa gitna man ng lumbay at Akala ko, kaya kong gawan lahat ng paraan. Hindi pala. Lubog na ako. Lunod at hindi ko alam ang aking gagawin. Akala ko, kaya kong bitbitin ito mag-isa. Sarili kong kahihiyan. Hindi ko kaya bitbitin. Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan. Oh, ba't namatay yung ilaw? Naputulan ba tayo? Ano ba yan, ang init? O yan, candlelight dinner tayo. O di ba? Ang romantic, lakas makayaman. Lo, fresh ka na. Sorry, di na ako makakapunta. Ah, okay. Nagka-problema kasi dito sa bahay. Siguro, next time na lang. Elena, Ana, Patrick, halika kayo rito. May sasabihin ako sa inyo. Gusto kong humingi ng tawad sa inyong lahat. Kasalanan ko talaga ang lahat ng ito. Nagpatalo ako sa sugal. Hindi ako nangako ng solutions. Kasi wala din akong maisip na malinaw na paraan paano ko ito makakaraos sa problemang nadala ko. Pero ito ang pwede kong maipangako sa inyo. Hindi na ako magsusugal at magsisinungaling. Haharapin ko ang lahat. Sorry din, Tay. Inaamin ko. Nagalit ako sa inyo. Nagalit din ako kay Lord. Sinisisi ko kayong dalawa sa lahat na nangyayari sa ating pamilya. Bakit tayo nagkaganto? Nung nawala ang scholarship ko, nagpray ako kay Lord. Sabi ko, kahit mapilay na lang ako, wag lang yung pangarap ko. Kaya nung nalaman ko, nalubog tayo dahil sa pagsusugal mo, Tay, parang confirmation na wala talagang pake ang Diyos. Ako rin, nagsugal ako. Kasi sa isip ko, kung ako lang, hindi niya ako tutulungan. Ako na lang, pero nagkamali ako. Tama na. Hindi tayo aayos kung puro tayo galit sa isa at sisi sa Diyos. Hindi natin kailangan ng magandang prayer ngayon. Ang kailangan natin ay ang totoong prayer. Kahit na magulo, kahit na masakit. Lord, ako muna. I have no excuse. Hindi ko masisi si Elena. Tulungan mo akong magbago. Ang toong pagbabago. Tulungan mo ako, Lord. Lord, hindi ko alam kung paano mag-pray na maayos. Galit ako sa'yo. Hanggang ngayon, may konti pa. Pakiramdam ko, kinuha mo lahat sa akin. Pero kung talagang inako mo ang kasalanan ko at namatay ka para sa akin, alam ko na,
hindi kaaway ang tingin mo sa akin. Pagod na po akong magalit at tulungan mo po akong magtiwala ulit. Lord, kahit pa isa-isang hakbang lang. Lord, wala na pong pagpapanggap, natatakot po kami. Pero Lord, we are yours, sabi mo sa cross. It is finished. Lord, patawarin mo po kami. Turuan mo po kami magpatawad. Katulad po ng ginawa ninyo pong pagpapatawad sa amin. Lord, ayusin niyo po ang pamilya namin. Huwag niyo kaming bibitawan at huwag niyo kaming iiwan. Amen. Hala si Lolo, gising na! Tay, gising na kayo. Huwag niyong kalimutan, mga anak. Binayaran na ng Panginoon Diyos ang kasalanan ng tao nang siya ay ipako sa krus. Lo, ano nangyari sa inyo? Lo, buhay pa ba kayo? Tay! 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 Lo, gising! Huwag kayong mag-alala. Nagpapahinga lang ako. Si Lola naman pinapakaba mo kami Hello po, Doc. Magandang araw po sa inyo. May good news po ako sa inyo. Si Lolo Ben po ay stable na sa ngayon. So, maaari na po siya i-discharge. Salamat po. Iwan ko po muna kayo, ano? Salamat po. O, Bugo. Hello bro, kamusta ka na? Ito, okay naman na. Salamat din pala sa pangangamusta. Tapos yung kuryente namin, kapag bayad na rin pala kami. Tapos si tatay naman, yung utang niya. Kahit pa paano, nakapagbayad na rin kami pa unti-unti. Siya nga pala, nabalitaan ko yung nangyari sa lolo mo. Oo, Bugo. Si Lolo nasa ospital pa din. Pero pwede daw siya i-discharge ngayon. Kaso ang problema namin, di namin alam kung saan kukunin yung pambayad ng bills. Huwag kang mag-alala, wala na kayong babayaran. Nag-share ang mga YAs para sa bills ng lolo mo. Oh, talaga Bugo? Maraming salamat ha. Pakisabi na rin sa iba. Salamat din sa kanila. Sana makasama ka ulit namin sa celebrate. Sasama din namin kayo sa panalangin. Kaya nyo, makakabawi din ako sa inyo. At soon, magkikita-kita rin tayo sa cell group natin. Maraming salamat, Bro. Ang mensahe ng krus ay nagsasabi na mabigat ang kabayaran sa ating mga kasalanan. Malaki ang dapat nakaparusahan. Pero ang mensahe ng libingan ni Jesus ay masigit na malaki. Dahil ang kahulugan nito ay mas malaki ang biyaya at habag ng Diyos sa atin. Kaya paalala sa atin, huwag nang magtago ng kasalanan. Huwag magpatuloy na mabuhay ng may galit sa puso. Huwag mamuhay sa kahihiyan. Lahat ng ating kasalanan ay pinagbayaran na ni Jesus sa krus. Pero hindi siya nanatiling patay. Nabuhay siyang muli para bigyan din tayo ng lakas na bumangon at magbago. If today you are ready to trust Christ, pray with me. Pagsubok ay nasa aming harapan. Lakas mo ay dama sa kahinaan. Kung minsan di alam ang dahilan, ngunit ikaw pala ay nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan. Tay,
Lalas ka, ha? Biniro ko na. Ito yung Candy Crush. Pati yung Candy Crush. Oh, Panginoon, ang pag-ibig mo'y Binitbit niya ang dapat ay para sa akin. Kaya ngayon, susunod ako sa kanya. Oh, Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo. At natunghayan po natin ang kwento nila Mang Ramon at nila Aling Elena, kwento ng isang pamilya na parang pamilyar po sa bawat isa sa atin, ano? Isang pamilya na parang okay naman sa panlabas, pero deep inside, sila po pala ay nasasaktan, madaming mga tinatago, and it seems like they're just holding, the small pieces together at dun sa mga natitirang lakas na meron sila. At maaari, habang nanonood ka, nakikita mo ang sarili mo pa kay Mang Ramon. Na parang isang tao na pinipilit ayusin yung mga bagay na kanyang nasira, pero imbes na maayos ay lalo pang gumugulo. O maaari, para kang ikaw si Patrick, yung panganay na anak. Isang tao na madaming kinikimkim na galit, madaming kinikimkim na sama ng loob, merong lungkot na hindi niya kayang masabi. At parang sinasabi mo sa Panginoon, Lord, bakit mo ba hinahayaan ang mga bagay na ito na mangyari sa buhay ko? O maaari, ikaw naman ay nakaka-relate kay Aling Elena. Parang malakas ka para sa lahat, you're putting things together, pero pag mag-isa ka na, umiiyak ka, pagod, pero lumalaban. O maaaring ikaw naman si Ana, yung bunsong anak. Trying to be brave in a world that is probably too heavy for her small shoulders. Isang teenager na parang pipilitin, kayanin at pasanin yung problema ng buong pamilya. And maybe like their family, yours is also into pieces right now. Parang hiwa-hiwalay din, putol-putol, bahagi at hindi alam kung paanong bubuin ang iyong pamilya. Pero pakinggan mo itong mensahe na ito. There's a message woven all throughout the story that we have witnessed. And this a timely message for us ngayong Semana Santa. Dahil si Jesus, He did not just come to make the bad people good. But what He actually did was to make dead people alive. Binuhay ng muli ng Panginoon, ire-restore ng Panginoon yung mga bagay na hindi natin kayang ayusin sa ating mga sariling kakayanan. He came to save us from what we cannot save ourselves from. Yan po ang maganda at makapangyarihang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong Semana Santa. Yung brokenness po sa ating pamilya, yung ating mga itinatagong pagkakasala, maging yung ating mga galit, yung mga parang kahihiyan natin sa buhay, yung mga sandamakmak nating katanungan, yung mga sugat na meron ka sa iyong puso, lahat po iyan ay kasamang naipako doon sa krus ng Kalbaryo kasama si Jesus. At nung sinabi ni Jesus, tapos na, it is finished, He wasn't just talking about His suffering. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, tapos na, nabayaran na niya ng malaki ang ating mga pagkakasala. He is talking about the chains that keeps you drowning. Lahat ito, sabi ni Lord, it is finished. He was talking about the condemnation you keep replaying in your head, na parang lagi mong paulit-ulit sinisisi ang iyong sarili sa mga bagay na nagawa mo. He was talking about the guilt that you carry very deeply in your heart, and God is saying, tapos na, it is finished, bayad na, tinapos na niya. Not because you're strong, not because you're religious, but because He loves you with a love that cannot be outrun or cannot be outsinned. At gaya po ng titulo ng atin pong palabas ngayon, hindi pa huli. Hindi pa huli. On the third day, Jesus rose again.
He declared that no sin is too dark, no family is too broken, and no heart is too far gone, and no life is beyond His power to restore. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. That family found hope. Nakatagpo ng pag-asa ang pamilya ni Mang Ramon, ang Cruz family. Not because they tried harder, but because they surrendered everything to Jesus. Isinuko nila ang lahat, pati yung control sa mga bagay na gusto nilang kontrolin. Ang sabi nila sa Panginoon, Lord, sinusuko ko sa iyo, ikaw na ang bahala. And that's what God wants to do for you today. Maybe today, nandyan ka na rin sa sarili mong breaking point. And maybe you're tired, pagod ka na, nabitbitin ng lahat. Matagal ka ng galit kahit sa Panginoon. At nasasabi mong napapagod ka na rin namang magalit. Napapagod ka na rin tumakbo ng tumakbo palayo sa Panginoon. Pero pakinggan mo po ang mensahe na ito. Hindi po pumunta ang Panginoon dito sa atin para i-condemn ka, para sisihin ka pang lalo kang i-down sa lahat ng iyong naging pagkakasala. Siya ay nabuhay na maguli para bigyan po tayo ng panibagong buhay. Hindi pa huli. At ngayong araw po na ito, He is inviting you. Yes po, ikaw ay iniimbitahan ng Panginoon. Iniimbitahan ka niya sa isang buhay ng may pagpapatawad, may kapatawaran, may kalayaan, at merong relasyon sa Kanya. And this is not just about joining church, hindi po para lang sabihin na halika, sumama kayo dito sa amin, hindi para maging religious po tayo. This is not about going to be perfect, but this is about having a relationship with Jesus, our Lord. This is about surrendering your life. Isusuko mo ang buhay mo sa Kanya na Siyang nagbigay din ng buhay para sa iyo. Siyang namatay sa krus ng Kalbaryo para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. At kung sinasabi mo ngayon sa iyong sarili na, Pastor, gusto ko pong tanggapin si Jesus sa buhay ko. I want Him in my life. And so if that is your prayer, I want to lead you in this prayer today. Kung nasaan ka man na pinanonood ang mensaheng ito, hayaan kita na pumikit, samahan kita sa panalangin at tanggapin mo si Jesus ngayon. Sabihin mo to sa panalangin mo, sundan mo ako sa panalangin. Lord Jesus, inaamin ko ang aking pagkakasala. Inaamin ko na hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Salamat na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Salamat na ikaw din ay nabuhay na muli para ako ay bigyan ng panibagong buhay. Ngayon, Panginoon, ako'y tumatalikod sa aking mga pagkakasala at isinusuko ko, Panginoon, ang buhay ko sa iyo. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa puso ko. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. Alam niyo po, hindi ito magic. Pero ang sabi ng Panginoon, kapag ating inamin ang ating pagkakasala sa Kanya, Siya po ay tapat na patatawarin tayo sa ating pagkakasala. At kung nagdasal po kayo kasama ko, hindi mo kailangan tumakbo mag-isa. You now belong to Jesus. And He will never leave you, He will never forsake you, and He will never let you go. And just like yung Cruz family, ang kwento ng buhay ni Mang Ramon, nila Aling Elena, ni Patrick at ni Ana, your story is also not over yet. Hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo, hindi pa huli, because the one who wrote it, the one who wrote the story, is the one who conquered the grave for us. You know, Jesus is alive. At sabi nga dun sa awitin, because He lives, I can face tomorrow. Dahil nabuhay ang Panginoon, matapos Siyang mamatay para sa ating pagkakasala, nagkakaroon din tayo ngayon ng kapangyarihan na harapin ang ating kinabukasan ng may tapang at may pag-asa. God bless you po. At sana po, ngayong Semana Santa, hindi lang natin maalala ang kwento ni Jesus, kundi maisa puso po natin na tunay nga, binigyan Niya tayo ng pag-asa, binigyan Niya tayo ng pagkakataon na makabangon, binibigyan Niya tayo ng pagkakataon na ibigay ang ating buhay sa Kanya at ibigay ang pagpapatawad Niya sa atin. Tanggapin po ninyo ang pagpapala ng Panginoon sa inyo. God bless you po.